Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, laking gulat at takot ni na Madam Siona at Ador nung makita nila ang malaking buwaya sa may kadamuhan sa likod ng kanilang bahay. Hanggang hindi na dumating ang mga otoridad na tinawagan ni Gadon na huhuli sa nasabing dambuhalang halimaw. Pero noong dumating sila ay hindi na nahanapan ang buwaya. Naghinala pa si Ador at Madam Siona na sinusundan ng buwaya si Aris. Sa pag-uusap ni Artemio at Marlon, nabanggit ng huli na bilyonaryo pala at di na maitago na Artemio. Hindi mapakali si Riani na nag-iisip sa mga nangyayari sa kanya dahil ang alam niya ay natulog ng mahimbing at matagal. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal! Ganyan ka rin nung bata ka. Nasusunod lahat ang gusto mo. Wala kayong pinagkaiba ng anak mo na si Aris. Opo, Mama. Kagaya ko si Aris. Pasaway ako nung bata ako. Nasunod lahat ang gusto ko. Pero wala naman na kayo sigurong masabi sa akin ngayon. Iho. Nakapag-aral ako. At ngayon, isa na akong tinitingalang opisyal ng gobyerno. May gusto pa sana akong ipaalala sa kanya. Pero di na bale. Alam kong may nais pa kayong sabihin sa akin, Mama. Wala na, Iho. Tama na ang mga sinabi mo. Inaasahan mo naman.
At nagtitiwala ako na lalaki si Aris na kagaya mo. Marami ang sinabi ni Gadon. Oo. Pasaway siya nung bata siya. Pero, ayaw kong buksan ang usapan tungkol sa di mabuting gawain na napasok niya noon. Lalo na't nakakahalata na ako. Bakit gabi sila nagkikita at nag-uusap ng katagpo niyang tao? Sino kaya sila? Hindi naman yata mga politiko. At isa pa, bakit ayaw na niyang ipagmaneho ni Ador? Ayaw kong may masamang mapasok at ginagawa na naman ng anak ko. Ayaw kong gayahin niya ang mga naibabalitang mga politiko na nasasangkot sa mga masasamang gawain. Gusto kong may pinagkakaabalahan ako araw-araw. Gaya ng ano? Gusto kong may pagkakitaan ng pera, ate. Mauubos ang pera ko sa kagagastos kung yun lang ang ginagawa. Hindi bale, malaki na si Amar. Di na gaya nung baby pa siya. Maswerte ka kasi. Ang yaman mo na, Riani. Nandyan ka na naman, ate. Totoo naman ang sinabi ko. Ang pinakamaswerte sa lahat ng maswerte sa mundo. Sa bagay, hanggang ngayon, parang hindi pa rin ako makapaniwala na ganito ang aking narating. Si Amar ang swerte mo. Siya kaya, ate? Oo, hanggang ngayon, di mo pa sinasabi sa akin kung kaninong anak, kung saan mo nakuha. Huwag mo nang tanungin yan, ate. Kalimutan mo na. At ayaw kong mapag-usapan pa. At lalong ayaw kong marinig ni Amar. Lalo kong nababanggit na ampun ko lang siya. At lalo na kung nandito sa bahay. Ano? Gusto kong manatili sa kanyang isipan na ako ang ina niya. At patay na ang kanyang ina. Sige, kung ganyan ang sabi mo. Di yan. Yan ang masusunod. Ay, mahirap nga pala, no? Baka ano pa ang ginagawa ni Aris? Nasa kwarto si Amar, kasama si Carmina. Ay, ganon? Ay, bakong ano kasi ang ginagawa nila sa laruan ni Amar. Ikalat na naman nila. Alam mo naman, sobrang likot niyang batang yun. Di bale, ganyan talagang bata. Magkalat sila. Kaya tayo naman na mag-aayos. Pag nagsawa na silang maglaro. Ano kayang gagawin ko ngayon? Natatakot naman na akong maglinis sa bakuran at damuhan. Parang ayaw ko nang mag-garden room. Baka magpakita na naman ng buhaya. Just yun. Mabuti kung magpakita lang. Paano na kung sakmalin ako? Gulpihin niya akong sakmalin. Naku. Ay, ilayo mo ko, Panginoon. Nagtataka kasi si Sir Gadon. Hindi na yata kailangan ng serbisyo ko bilang driver niya. Oh, Ador. Anong ginagawa mo dito sa garahe? Ay, madam, iniisip ko kung ano ang gagawin ko. Yung sinabi mong garden na tataniman mo ng mga gulay. Bakit? Ayaw mo nang ituloy?
Ano po? Oh, bakit kinakamot mo ang batok mo? Balakubak. At bakit hindi ka makapagsalita? Baka kasi may nagtago na naman roon na bayaw. Magpapakita sa akin at sasakmalin na ako, madam. Ano? Ay, natatakot na ako, madam. Nako, ayaw ko pang mamatay at lalong ayaw kong maging pagkain lang ng isang bayaw. Buisit, yak! Katakot naman, no? Palagay ko naman, wala na siya doon. Nakaalis na agad dahil takot nung nagsisigaw tayo at may mga dumating na tanod at pulis. At sobra kasi ang takot at sigaw mo. Sa bagay, madam. Lalong may pupunta dito ng mga nabubuhay na hayop. Gaya ng buhaya, ahas, baka susunod paniki. Diyos ko po. Ano pa kung hindi malilinisan ang paligid, madam? Gagawin nilang bahay o pamahayan? Ay, may pagtataguan sila. Tama ka dyan, Ador. Kasahin ko lang ang itak ko, madam, na ginagamit kong panglinis doon. Kung may buhaya o ahas, at least may gagamitin akong pananggalang sa sarili ko. Ihiwalay ko ang ulo nila. Bakit? Kung ganon, maglilinis ka ulit sa likuran ng bahay. Opo, madam. Kailangang malinisan yon para walang pamugaran ang mga ahas o buhaya na mga yan. Buwisit sila. Kung nandyan ka na baya, aalis ka dyan. Kung ayaw mong maitak, hihiwalay ko ang ulo mo. Kasi ka. Kunwari matapang ako, pero naku, baka naman nandyan lang siya na nagtatago at kumukuha lang ng pagkakataon at biglang sasakbalin ako. Ayaw kong maging ulam pagkain ng isang bayan na pangit. Napakaswerte naman, buwisit yan. Buwisit. Diyan ang bahay ng bata na nakakita kay Buhaya Komando noon. Nasakmalin niya ang bata sa may tulay. Ano na kaya ang ginagawa ng batang yon? Talagang malakas ang pang-amoy ni Buhaya Komando. Nasundan niya ang batang yon. May 2 taong nag-uusap sa loob ng bakod ng bahay na yan. Ayon sa pagmumukha ng isa, hindi mapagkakatiwalaan. Magiging kasama ko. Magiging kaibigan at alagad ko ang taong yan. May pagkabuhaya ang pagmumukha niya. Mabuti pa lalapit ako sa bakod at pakinggan ko ang kanilang pinag-uusapan. Di bale. Tao ang anyo ko. Matandang babae. Taong-tawa ko sa anyo kong ito. Dito na lang ako. Maliwanag
na napapakinggan ko ang kanilang pag-uusap. Transferred. Maliwanag na naririnig ko ang kanilang pinag-uusapan tungkol sa batang nakakita noon kay Buhaya Komando. Yung isang lalaki, hindi raw naniniwala sa kwento nila tungkol sa nakita ng buhaya. Ayun, inutusan niya ang kapwa lalaki na magtulungan daw sila na magbantay at mag-alaga sa batang lalaki na yon. Magiging kaibigan ko ang mga yan. May matandang babae sa may gate. Nakakapit sa rehas. At parang nangihina siya. Sino kaya siya? At ano ang sadya niya? Lalapitan ko nga. Ano po yun, kapatid? Ay, nanghihina ako. May sakit ka ba? Ay, wala. Oo, kapatid. Bakit umatras ka? Huwag kang lalayo. Halika! Bubuksan ko ang gate. Halika. Baka gutom ka na. Halika at bibigyan kita ng makakain. Ay, huwag na. Hindi ako nagugutom. Lumayo na siya. Nanghihinap. Pero, bakit ganon? Ay, parang hihingi sana ng tulong. Pero, biglang umatras nung nilapitan ko. Ayun. Nakalayo na siya. Ay, kawawa naman ang kapwa ko matanda. Siguro, ang akala niya, kagaya ko yung mga ibang mata pobre. Pero hindi naman ako ganoon. Gustong-gusto kong makatulong sa kapwa ko, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Nasa rooftop sina Sir Artemio at Amar. Ano kaya ang kanilang ginagawa? Lagi nang pumupunta dito si Amar. At ang mahirap, hindi nagpapaalam sa kanyang ina. Maya't maya, hinahanap ni Riani ang kanyang anak. Lalapitan ko nga sila. Pero, ano kanilang ginagawa? Whoops! Alerto, Amar. Tignan mo ang aking... Ayan. Sundan mo ako. Gayahin mo ako, Amar. May hawak silang espada. Ito pa. Ganyan. Listo ka. Ano pang pinapagawa ni Sir Artemio kay Amar? Okay. Tama mo na yan, Amar. Bukas na naman. Magpahinga ka na. Tinuturuan niya si Amar na gumamit ng espada. Hindi na ako magpapakita sa kanila. Baka ayaw ni Sir Artemio na makita ako.
Baka madisturbo ko sila o madistract ko ang kanilang atensyon. Di na ako magpapakita. Wala na naman si Amar. Wala sa kwarto niya. Nasanay na siyang umalis, di nagpapaalam. Basta, aalis na lang. Pero, alam ko naman, kung wala dito sa bahay, nasa kabila, kay ninong niya Artemio. Si Sir Artemio itong tumatawag. Hello, Sir Artemio? Nakatawag kayo? Alam kong hinahanap mo si Amar. Nandito sa bahay. Sabi ko na nga ba eh. Nasanay na siyang pumupunta dyan. Inaabala na kayo. At nakaabala na sa inyo. Hindi, Ariane. Okay lang. Kung nandito ako sa bahay, ibig sabihin nakarelax ako. Araw ng pahinga. At mabuti kung ganon. Pag nakita niya ako, pumupunta rito. Walang problema. Gaya kanina. Ang kaso, hindi nagpapaalam sa akin. Ang akala ko, nasa kwarto niya. Iyon pala, wala. Di balit magkapit-bahay naman tayo. At huwag kang mamangha kung may makikita kang kakaiba sa anak mo at anak ko ng binyag. Nakakamangha? Oo. Marami na akong itinuro sa kanya. Bata pa, sabi mo siguro. Pero pinakamaganda ngayong bata pa siya. Para matanim sa kanyang puso at isipan ang mga may tuturo sa kanya. At dala niya habang lumalaki. Hindi niya basta makakalimutan, Riani. Ano? Nandito na naman ako. Huwag kang masyadong magalaw sa aking bulsa. Buhay ako, Mando. Mabuti na lang. Dahil sa kapangyarihan ko, naging alibot ka. Ay, nako. Tumalon na siya. Ay, hoy, buhaya komando. Huwag kang lalayaw. Delikado ka. Naging buhaya nas. Alibaw. Ayun na. Umugong na ang kanyang ungol. Hey, baka marinig ng mga naghahanap sa kanya para hulihin. Ang mabuti pa magtatago ako. Ayan. Dito ako magtatago. Baka maghinala ang kapwa kong matandang babae sa bahay na yan na may kinalaman ako sa buhaya. Dito ako magtatago. Bakit kasi nakalimutan ko na inurasyonan si Buhaya Komando para hindi basta makakabalik sa pagkabuhaya. Para manatiling maliit lang na parang mas malaki lang na butiki. Dito ko lang siya ilalagay sa aking bulsa. Sabi ko na nga ba nakita na nila si Buhaya Komando. Huwag
Sana ay huwag mong ipahintulot na mapahamak ang aking kanang kamay habang nandito ako sa mundo ng mga tao. Oh, ang mabuti pa'y mag-isip ako ng mga bagay na panglito ko sa mga taong nakakita sa kanya. Isa akong kuba na matandang babae. Ang mabuti, lalapit ako sa kanila. Ayun na si Buhaya Komando. Pero hindi ko na maorasyonan. Ay, kaya delikado sa kanyang pagkabuhaya. Andyan na po ang buhaya! Buhaya! Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lupimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!